So, mga the best na paraan kung gusto mong kabaliwan at habulin ng isang lalaki. So, mga kamamay, i-apply nyo lang po ito sa isang lalaki at sigurado po ako na talagang hahanap-hanapin ka niya, hahabulin at talagang muli siyang mababaliw sa iyo. Promise yan. So, mga kamamay, wag na po natin ito masyadong patagalin. Simulan na po kaagad natin ang ating usapan, ang ating kwentuhan sa araw na to. So ano nga ba yung mga bagay o yung mga the best na bagay na maaari mong i-apply, gawin sa inyong relasyon o sa isang lalaki upang kabaliwan, habulin at hanap-hanapin kanyang muli? So number 1, subukan mong layuan siya kapag talagang sobra na siya. Yes mga kamamay, kung talagang tinitiis mo na lang yung kanyang ugali, yung kanyang pambababae, pagtataksil sa inyo, bakit hindi mo subukang layuan siya? Okay? Layuan muna siya kung kinakailangan. Kasi mga kamamay, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, titiisin mo lang siya. Hindi sa lahat ng pagkakataon, habang siya ay nambababae, nagloloko, nandiyan ka pa rin tinitiis siya. Okay? Subukan mong lumayo. Subukan mo munang mawala sa equation. Tingnan natin kung hindi kanya habulin. Tingnan natin kung hindi kanya hanapin. Okay? Kasi kapag tinitiis mo siya, yung tipong kahit nag-aaway kayo, nandiyan pa rin kayo. Tapos, darating yung time na ikaw pa yung nanunuyo, kahit siya yung may kasalanan. Nagiging martir ka na, nagiging marupok ka na sa kanya. Lalo po kayong hindi pahalagahan. Lalo po kayong hindi kababaliwan hahabulin ng isang lalaki kapag kaganyan. So, anong dapat gawin mga kamamay? Kapag sobra na talaga siya, hindi na siya masabihan, subukan mo munang mawala. Subukan mo munang lumayo. Subukan mo munang hindi magparamdam. Subukan mo munang mag-no contact rule sa kanya. Sigurado ako, hahanapin ka rin niya. Hahanapin rin niya ang attention mo, yung isang kagaya mo, at marirealize niya ang halaga mo kapag nawala ka. Kasi hindi talaga maisip o hindi talaga makita ng isang lalaki yung inyong halaga kapag nandiyan kayo eh. Okay? So mga kamamay sinasabi ko palagi sa inyo, ang pagiging marupok na inyo at pagiging martir sa kanya, yan ang magpapahirap sa inyo. Kaya ang advice ko po mga kamamay, sa mga panahon na talagang sobra na siya, masakit na sa ulo, hindi nyo alam ang gagawin, subukan nyo munang lumayo. Sapagkat wala sa inyong problema. Sapagkat wala sa sitwasyon ng problema, nasa lalaki ang problema. Subukan yung layuan siya, tingnan natin. After a weeks or after a month, basta tibayan nyo. Tibayan nyo ang paglayo, kailangan hindi kayo marupok, hindi kayo martir. Sigurado ako hahanapin kayo ng isang lalaki. Sapagkat hindi naman kayo toxic, hindi naman kayo sakit sa ulo. At kung hindi naman kayo hanapin, magpasalamat na rin kayo sapagkat nawalan kayo ng isang toxic na tao sa inyong buhay. Alright? So next, kailangan ikaw yung babaeng marunong rumuspeto at makinig sa kanya. Yes mga kamamay, kung gusto niyo pong kabaliwan kayo, hanapin, habulin ng isang lalaki, kailangan kayo po yung babaeng marunong rumuspeto sa kanya at marunong makinig. Yung tipong kung ano mang sinasabi ng lalaki, kung tama. Okay? Pakinggan nyo po. Kasi kapag hindi po kayo nakikinig sa kanya, yung tipong kahit sabihin natin kayo naman yung may problema, hindi naman sinasabing sa lahat ng pagkakataon, lalaki yung may problema. Kung halimbawa ang lalaki naman yung maayos at ikaw naman yung toxic, okay? Kailangan makinig din po kayo sa kanila. Kasi minsan may sinasabi rin yung lalaki, kung halimbawa kayo, may ayaw kayo sa ugali ng lalaki, yung lalaki may ayaw din po sa ugali ninyo. Yan po yung sinasabi minsan ng ibang mga lalaki na akala po ninyo ay hindi tama. Okay? Pakinggan nyo rin po yung isang lalaki. Kung kaya't paminsan-minsan gumagawa ng kasalanan sa inyo yung isang lalaki kasi hindi rin po kayo magbago. Mga girls, kung kayo po ay marunong makinig, okay? Kung halimbawa yung lalaki ay merong sinasabi sa inyo, okay? May pinakikiusap sa inyo, sinasabi nila na, babe, ayoko rin naman kasi nung kaya lang naman ako nagiging ganito. Kasi hindi ka nakikinig sa akin. Kasi ayaw ko naman nung ganito, masyado kang malapit sa lalaki, ayaw mo kong pakinggan. Kaya anong ginagawa ko? Ginagaya na lang din kita, nabababae na lang ako. So nandoon yung situation. Nandoon yung problema eh. Kung sana nakinig ka sa kanya, hindi sana siya nabababae ngayon. Kung sana nilalayuan mo yung mga lalaking ayaw niya, di sana maayos kayo. Kung meron sanang pag-iintindihan, unawaan sa inyong relasyon, di sana maayos kayo. Kung kaya't mga kamamay, dapat marunong kayong makinig, marunong kayong rumispeto. Yung kasing sinasabi niya, dapat nire-respeto nyo rin. Hindi yung sariling desisyon nyo lamang,
sariling pakiusap nyo lamang ang nakikita ninyo. Kailangan nagkakaroon kayo ng intindihan. Dapat kayo ay marunong makinig. Kayo yung babaeng marunong rumispeto sa kanyang opinyon, sa kanyang mga sinasabi para sa ganon, mas lalo kanyang habulin, mas lalo kanyang hanapin. Kung nakikita ng isang lalaki na nakikinig kayo, kung nararamdaman ng isang lalaki na willing kayong makinig sa kanya, nandyan din ang willingness niya para habulin kayo, hindi kayo pabayaan, kasi minsan doon tumataas ang pride ng lalaki eh. Okay, ibig sabihin, yung babaeng asawa ko hindi nakikinig sa akin, dapat ako yung pinakikinggan niya eh. Tataas ko ang pride ko. Kaya hanggat maaari mga kamamay, makinig muna kayo. Sila yung lalaki dito eh. Although dapat nagsusunuran kayo, pero syempre sa lahat ng oras, dapat muna yung iintindihin mo. Pakinggan mo siya, alamin mo yung mga concern niya, para sa ganung paraan mga kamamay, mas lalo siyang magbigay ng pagmamahal sa inyo, habulin ka, okay, kabaliwan ka niya. Right? So maliwanag tayo dyan mga kamamay ha? So next, subukan mong bawasan ang pagpaparamdam sa kanya kahit namimiss ka pa niya. Yes mga kamamay, sa mga panahong halimbawa, nag-no contact rule yung lalaki, sabihin nating lumayo, hindi nagparamdam, naging matigas ka rin. Tapos dumating yung time na na-realize ng lalaki yung halaga mo kasi nag-i-improve ka, nagpapaganda ka, hindi mo siya hinahabol. So kapag ka ganun, sinabi nung asawa mo, nung jowa mo na namimiss ka na niya, naghahabol na siyang muli sa iyo. So, wag mo muna siyang pakitaan ng interes. Sa madaling sabi, medyo lumayo ka muna sa kanya. Kapag namimiss ka niya, lalo ka pang magpamiss. Sa ganung paraan mga kamamay, parang asong bubuntot at maghahabol yan sa inyo. Parang asong talagang susunod sa inyo. Kababaliwan ka niyan. Kaya please mga kamamay, hawak niyo po. Hawak niyo po ang control kung papaano muling babalik, maghahabol, mababaliw ang isang lalaki sa inyo. Kaya please mga kamamay, sa mga panahong nangangamusta na ulit sila, sa mga panahong nagchat-chat na ulit sila, dahil namimiss ka na, so i-delay mo muna ang reply. Lalo mong pataasin yung pagkamiss sa iyo ng isang lalaki para talagang to the fullest ang paghahabol niyan, to the fullest ang maging pagkabaliw niyan sa inyo. Alright? So next, maglaan ka sa iyong sarili ng matinding pag-self-improve. Ito na nga mga kamamay. Kung talagang kabaliwan ang habol nyo pagdating sa isang lalaki, yung tipong hahabulin kayo ng mga yan, ihanda mo ang sarili mo sa matinding pag-self-improve. Mag-ayos, magpaganda. Paano kamamay kung wala akong pera, budget? Siyempre mga kamamay, simple lang ang gagawin mo. Simple pero rock. Yung tipong nandiyan na yung ganda, given na yung ganda. Ayusin mo, yung presentable ka. Kung hindi naman, halimbawa sabihin mo naman na, kamamay, pangungong ilong ko eh. Okay, o kaya naman sabihin mo, kamamay, yung labi ko hindi maganda eh. Mga kamamay, bakit niya magugustuhan ng isang lalaki? Bakit kanya pakakasalan kung puro ganyan ang iyong dahilan sa akin? Siyempre, meron niyang nakita. Meron niyang nakitang kagandahan sa sarili mo na hindi makita ng iba. Yan po ang sinasabi at tinatawag na kagandahan. Pag pinakasalan ka ng isang lalaki dahil sa napili ka niya, ibig sabihin, nagandahan siya sa'yo. Ibig sabihin, meron siyang nakita sa'yo na wala sa iba. So, syempre, iaangat mo muna yon. Syempre, isa-self-improve mo ang sarili mo. Nagustuhan ka niya eh. Okay, ika nga ay sa kabila ng sobrang daming babaeng nakikita niya, ikaw yung pinakasalan niya. Di ba? Huwag mong isipin, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa ibang mga babae. Okay? Kasi iba ang ganda mo. Lahat ng babae may sariling ganda. Ang tanging mo lang magagawa dyan is improve, mag-ayos, magpaganda, alagaan, i-maintain ang sarili mong kagandahan. Sa ganyang paraan mga kamamay, talagang kababaliwan ka niya. Unahin mong sarili mo, huwag kang maghahabol sa kanya, para sa ganon, ikaw yung habulin niya, pansinin niya, kabaliwan niya, hanapin niya, at habulin niya. Alright, so maliwanag tayo dyan kamamay ha? And last, huwag mong hayaan na nadidisrespect ang sarili mo. Yes mga kamamay. Kung halimbawa, nasa isang relasyon kayo ngayon na toxic, okay, yung tipong hindi mo alam kung nasa saan na siya, hindi mo alam kung sa mga oras na nasa trabaho siya, pakaramdam mo, hindi siya pumasok, may mga ganyan eh. Yung tipong niloloko ka niya, 10 oras na ng gabi, hindi pa umuuwi. Okay, so paulit-ulit, ganoon lang lagi ang nangyayari. Ilang buwan na palaging ganun, umuuwi ng lasing. Kapag ka ganun mga kamamay, huwag niyo pong hayaan na nadidisrespect ang sarili po ninyo.
Alright? So, unahin nyo po na isipin ang inyong sarili. Kung kinakailangan lumayo, lumayo po kayo. Kung kinakailangan mag-no contact rule, mag-no contact rule po kayo. Para po sa ganon, ma-realize ng isang lalaki ang kawalan po ninyo. Yung tipong hindi ka palagi naghahabol sa kanya, yung tipong hindi mo pinapakita sa kanya na sa kanya lang umiikot ang oras at pundo ninyo. So, ipakita nyo rin po mga kamamay na kaya nyo pong lumayo at mas mahal nyo po ang inyong sarili. Sa ganyang paraan mga kamamay, ang lalaki ay mag-iisip, magtataka kung bakit kaya mong lumayo, kaya mong, alam mo yun, mahalin ang sarili mo kaya sa mas mahalin siya. Okay? Sa ganyang paraan mga kamamay, mas inuuna mo ang sarili mo na mahalin kumpara sa kanya. Pinararamdam mo sa kanya na maaari siyang maiwan, maaari siyang layuan mo sa mga panahon na hindi siya naging okay sa iyo. Kaya may isip ng isang lalaki na mas gumawa ng mas maganda para hindi ka, alam mo yun, para hindi ka magtagal ng paglayo, para hindi ka maghanap ng sarili mong kaligayahan sa iba. Hindi naman sa paraang hahanapin mo yung ibang lalaki na para sa iyo. Sa madaling sabi, hahanapin mo lang yung saya ng sarili mo kasama ang mga kaibigan mo, mahal mo sa buhay. So sa ganyang paraan, mababaliw siya, hahanapin ka, at talagang may isip niyang muli ang halaga mo. So ilang muna sa ngayon mga kamamay ang ilang mga bagay na maaari niyo pong gawin, i-apply sa isang lalaki upang habulin ka niya, mabaliw siya sa inyo. For more videos and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba. So mahal ko po kayo mga kamamay. See you for our next vlog. Paalam.